Patagal-tagal nga din ho tayong hindi nakapag-upload. Kaya naman for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng fantasy wings na kung saan gagamitin ito ng ating isang vlogger dito sa Oriental Mindoro na si Mindoreñang Mangyan. As usual, gagamitan naman tayo ng rubber slice at pagkatapos niyan ay nag-drawing na ako dito nitong para mga veins na pang effect dito sa ating wings para hindi naman maging simple yung ating wings na gagawin. Kaya naman nag-drawing na talaga ako dyan at ginamit ko yung imagination ko para mas maganda yung maging kayarian nitong ating gagawing pakpak. Kalimitan nga sa mga itong klase ng design na ginagawa ko ay nagsisearch lamang ako sa Google, minsan may nakikita ako sa magazine, minsan sa YouTube, minsan sa Facebook sa mga nagpo-post ng mga designer, kaya naman mas maganda yung nagiging kalabasan ng ating mga ginagawa. At sa mga mahilig nga sa DIY costume, ito panoorin niyo kung paano ko gumawa ng mga ganitong klase ng wings para naman mas madali na para sa inyo gawin yung mga ganitong klase ng bagay. Kaya naman, keep on watching. At pagkatapos nating drawingan niya ng mga veins, ay syempre palalabasin na natin yung effect niyan. Kaya naman, ikakat natin siya isa-isa na parang ganito at palalabasin natin yung mga veins na ganyan para mas maganda yung effect ng gagawin natin. DIY lamang po ito, kaya naman alam ko mas madali na ito para sa inyo dahil nga katulad nito may tutorial ako na ganito, kaya naman pwede nyo po itong gayahin at gawin sa mga wings ng inyong mga candidate, ng inyong mga anak-anak. Kaya naman, keep on watching this video. Isa talaga sa mga dahilan kung bakit gumagawa ako ng ganitong video ay para maibahagi ko sa inyo kung ano yung aking mga nalalaman. Marami mo pa akong pwedeng ibahagi sa inyo katulad nito. Hindi to kalimitan nakikita sa mga video ko, kaya naman ibabahagi ko ito sa inyo para naman may idea kayo kung paano talaga gumawa ng mga ganitong klase ng fantasy wings. At pagkatapos niyan ay gumawa ako ng dalawang pattern ng ating fantasy wings dahil nga yung ating magiging fantasy wings ay syempre dalawa yung magiging klase ng design niya, yung taas at baba. Kaya naman ito, pinagpapaguran ko talaga ng husay itong paggagawa nito at talaga namang matrabaho yung pagtatanggal ng mga design natin diyan para mapalabas talaga natin yung natural na ganda nitong ating ginagawang costume. Saktong-sakto nga nang nag-message sa akin si Mindoreñang Mangyan na gusto daw niya magkaroon ng theme na sa kanyang photoshoot na kung saan fairy daw yung magiging theme ng photoshoot niya at saktong-sakto gumagawa talaga ako ng wings na ganito, kaya naman agad-agad kong inasikaso yung paggagawa ng ganitong wings para naman mas maganda yung maging kalabasan ng photoshoot ng ating friend na si Mindoreñang Mangyan. At pagkatapos kong ma-trace yung mismong shape ng ating pakpak ay ginupit ko na ito dito sa makapal na ating plastic cover. Pagkatapos niyan ipininturahan ko ito nitong mga fluorescent na color ng spray paint na ganito para magmaganda talaga yung maging effect ng ating costume na ginagawa. Ganito yung magiging itsura niya kapag talaga pinisprayan natin ng mga medyo pa-design na ganyan. At pagkatapos niyan, itong mga ginupit nating mga design na ganito ay ilalagay natin dito sa mismong plastic cover na pininturahan natin at isa-isa nating ididikit yung mga mismong design niyan. O diba, yan pa lamang pero napakaganda na ng effect ng ating fantasy wings na ginagawa. Pwede nyo po itong gayahin dahil nga medyo madali lang itong gawin. Kaso nga lang medyo matrabaho. Pero mas maganda talaga siyang gamitin lalong-lalo na kapag fantasy talaga yung theme ng ating mga ginagawang photoshoot. Pagkatapos niyan, yung isang design naman, ng pinakang lower part ng ating pakpak, yung nilalagyan ko ng design. At syempre, dinidikit natin ng maayos yung ating mga design diyan para naman hindi siya magtanggalan. Napakaganda ng ating effect dito sa ating wings. Talaga namang napakabongga. Nakaka-proud talaga yung mga ganitong klase ng mga design na ginagawa ko. At ito nga't binabahagi ko sa inyo nang marami kayong matutunan mula sa akin. At pagkatapos niyan ay i-heatgun natin yung mga talasik na mga SD glue para mas maging malinis yung pakpak na ginagawa natin bago natin siya buuhin. At ganito na nga yung naging kayarian ng ating fantasy wings na ginagawa bago natin lagyan siya ng pampatigas. At pagkatapos niyan ay ginagawa ko na rin dito sa mga makakapal na kawad yung pinakang shape ng ating wings para mas tumayo siya at mas maging matibay siya para talagang maging wings talaga yung maging itsura niya para pag nilagay natin sa likod ay nakatayo siya at maganda yung magiging tayo ng ating pakpak na ginagawa. At pagkatapos niyan ay dito sa mismong likod ng ating fantasy wings ay ginidikit ko na itong mga malalaking kawad na ganito at pagkatapos niyan ay ganito na yung mangyayari. O diba, medyo plain pa yung likod pero sa harap napakaganda na. Huwag kayong mag-alala dahil hanggang likod lalagyan natin yan ng design. At ito na nga't nilalagyan ko na rin ng design yung mismong likuran niya para matabunan natin yung dinikit nating malalaking kawad. At para back at front ay mas magaganda yung mas maging design nito. Dahil nga syempre hindi naman pwedeng unahan lamang yung may
bisan. Syempre dapat likodin para mas maganda at malinis yung nagiging eksena nitong ating mismong pakpak na ginagawa. At pagkatapos niyan, ihitga natin ulit yung mga maduduming part niyan. At ganito na nga yung nangyari dito nung nalagyan na natin ng pinakang base yan. At pagkatapos niyan, ilalagyan natin siya ng sabitan sa mismong balikat niya para naman pag sinuot ay nakatayo talaga ng bonggang-bongga yung ating ginagawa. At pagkatapos niyan, para mas mabilis yung ating gawaan, ay tire wire yung ginagamit kong panggapos dito sa mga kawad na ganito. At ito na nga ang naging kayarian ng ating fantasy wings na ginagawa. O diba, napakadali lang niyang gawin. Talaga namang napakaganda ng kayarian na ginawa natin. At pagkatapos niyan ay medyo pinotoshoot ko muna dito sa pamangkin ko para mas maganda naman tingnan. At after nga naming i-pictorial dito sa aking pamangkin, ay agad-agad na namin dinala ito kay Mindorenyang Mangyan. At kitang-kita nyo naman, nilagyan ko na rin ng panabon yung pinakang sabitan niya sa balikat. At kitang-kita sa mukha talaga ni Mindorenyang Mangyan na tuwan-tuwa siya sa wings na ginawa natin. At para mas maging kompleto, pinarte na rin ko ito nitong boho dress na ginawa ko nung una kong mga vlog para naman mas bagay na bagay siya dun sa ating theme na fairy photoshoot para dito sa ating friend na si Mindorenyang Mangyan. At talaga naman tuwang-tuwa siya nang makita niya na naging maganda at successful yung naging kayarian nitong ating costume na ginawa. At talaga namang excited na excited daw siya sa pag-photoshoot niya nito dahil nga minsan lamang daw siya makapag-photoshoot ng ganito. At talaga namang nagpapasalamat tayo sa kanya dahil kinuha na naman niya tayo bilang tagagawa ng costume para naman sa kanyang photoshoot. At abangan nyo po yung mismong vlog ni Mindorenyang Mangyan nang nasuotan niya itong costume na ginawa ko para sa kanya. At alam kong excited na rin po kayo makita yung kinalabasan ng kanyang photoshoot para sa kanyang birthday. At hanggang dito na lamang pong muli. Salamat sa inyong panonood. See you sa my next video. God bless!